Hi Sir Jed. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marco. Etong kwentong to Sir Jed yung hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Kasi nung mag-college ako sa Maynila, nahirapan akong maghanap ng murang matitirahan. Kasi halos puno na lahat ng dormitoryo malapit sa universidad. Isang araw, may nakita akong lumang boarding house sa isang makitid na eskinita. Lumang pintura, may kalawang na yung gate, at tila isang dekada na o ilang dekada na hindi naaayos yung gusali. Pero mura yung renta, kaya kinuha ko agad. Pagpasok ko pa lang, napansin kong tahimik ang buong gusali. Hindi yung normal na katahimikan, kundi yung uri ng katahimikan na parang may nagmamasid sa'yo. Habang inaayos ko yung gamit ko, lumapit ang isang matandang babae na nakatira sa kabilang kwarto. "Bagong lipat ka?" tanong niya. "Opo." Ngumiti siya ng parang pilit. "Dito ka sa 203? "Opo. Eto na lang po kasi yung available, sabi nila. At saka eto na po yung pinakamalapit at mura sa papasukan ko pong universidad." Biglang nag-iba ang ekspresyon niya. Napatingin siya sa kabilang pinto. Sa room 204. Nakakandado to. Mukhang matagal nang hindi nabubuksan. "Anong meron sa 204? Tanong ko. Ilang segundo siyang natahimik. "Sarado na yan." "Ayos lang po ba ron? Huwag mo na lang pansinin." Pagkatapos nun, umalis na siya. Hindi ko na pinansin. Pero pagsapit ng unang gabi, mga bandang 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng parang may marahang kumakatok sa kahoy. Inulat ko yung mga mata ko. Tumahimik. Akala ko nananaginip lang ako. Pumikit ako. Makalipas ang ilang minuto, mas malinaw na ngayon. Tumayo ako at nakinig. Galing yung tunog sa katabing kwarto, sa room 204. Nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may gustong lumabas, may gustong papasukin. Pero dahil antok na ako, binaliwala ko na lang. Kinabukasan, tinanong ko yung landlord, "Sir, may nakatira pa po ba sa room 204? Agad siyang tumingin sa akin. Parang may kaba yung mukha niya. Wala. May kumakatok po kasi kagabi." "Wala kang narinig?" Napakunot ako at sinabi ko, "Pero wala kang narinig." Seryoso niyang pagkakasabi. At pagkasabi niya nun, tumalikod siya at umalis. Doon nagsimulang mabuo ang kutob ko. May tinatago sila. Lumipas ang ilang araw, tuwing 12:00 ng gabi. Parehong tunog, parehong oras, parehong 3 katok. Hindi lumalakas, hindi humihina. Parang may ritual, parang may naghihintay. Isang gabi na puno na ako. Lumabas ako ng kwarto at tumayo sa harap ng 204. Pero napansin ko yung paligid ko na tahimik. Walang masyadong ilaw, walang tao. Pagkatapos sumawak ako sa doorknob. Malamig. Sobrang lamig. Parang yelo. At nang ilapit ko ang tenga ko sa pinto, may narinig akong paghinga. Mabagal. Ang bigat. Parang may taong nakatayo sa kabilang panig. Napaatras ako. Hindi yun posible. Sabi nila walang tao ron. Biglang mula mismo sa kabilang bahagi ng pinto, napatalon ako sa gulat. At kasunod nun, isang mahina ngunit malinaw na boses. "Tulungan mo." Nanginig ang buong katawan ko. Tumakbo agad ako pabalik sa kwarto.
Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, nagsimula akong magtanong sa mga kapitbahay. Noong una, ayaw nilang magsalita. Pero may isang matandang lalaki ang nagsabi ng totoo. 10 taon na raw ang nakakalipas. May estudyanteng babae ang nakatira sa room 204. Tahimik lang siya, masipag, mabait. Pero isang araw, natagpuan siyang nakabigti sa loob ng kwarto. Simula nun, sinarado na nila yung room 204 at tuwing may bagong border na malapit sa kwarto, may nakakarinig ng pagkatok. Napalunok ako. May nakakakita na po ba? Tumango siya. Marami. Ano pong nakita nila? Parang kabado siyang sumagot. Yung babae. Pagdating ng gabi, nag-impake na ako. Balak ko nang umalis kinabukasan, ayoko nang manatili doon. Pero bago ako matulog, narinig ko ulit. Ngunit iba ngayon. Mas malapit. Dahan-dahan kong minulat yung mata ko. At doon ko nakita, bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ko. At may isang babaeng nakatayo sa labas. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. Nakatungo. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Hindi kumukurap. Nakatayo lang. Pinagmamasdan ako. Pakiramdam ko, nanigas yung buong katawan ko. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan niyang itinaas yung ulo niya. At ngumiti. Isang ngiting hindi dapat kayang gawin ng tao. Masyadong malapad. Masyadong pilit. At sa kanya tinuro ang room 204. Pagkatapos nun, naglaho siya. Kinabukasan, tuluyan akong umalis. Hindi ko na binalikan yung boarding house. Pero makalipas ang ilang buwan, may natanggap akong balita. May bagong border daw sa room 203 at may reklamo siya tuwing 12:00 ng gabi. 3 beses. Eksaktong 3 beses.